Hi guys, good morning. Happy Tuesday everyone. And mabuti na lang walang pasok si Rakia today. August 6 today guys. Dahil may holiday yata. Parang kalimutan ko yung holiday today. National Heroes Day ba yun? And so today, ang kagabi pala guys, is hinatid na naman namin si kuya naman this time sa Chongwa. Just grabe. Kasi na-notice niya, nag-fever siya yesterday afternoon. Ang init-init niya guys, tapos ang sakit-sakit ng ulo niya. So natakot talaga kami guys kasi akala namin COVID ba. So buti na lang, it turned out lahat ng lab tests niya is negative, including COVID. It's just that mataas lang yung sugar ni kuya. Treatable naman talaga yung sugar guys. So thank God, nakahinga talaga ako ng maluwag. Pero andun pa sila guys, kagabi pa sila doon, hanggang ngayon hindi pa sila nakakauwi. So magta-taxi na lang daw sila pa uwi kasi hindi nila dinala yung kotse nila and hinatid lang naman namin sila guys. So ngayon, doon lang si Kian sa kabilang room. Natutulog pa yung bata, si daddy nagluluto na yata. And then ako naman is work. So, maya-maya siguro pagkatapos ng maxi-care nila is makakauwi na sila Kenpai. Ano talaga ako dito kay kuya. Kasi nga si kuya has diabetes na guys. Nagmana siya sa akin o nakuha niya talaga yung sakit niya sa akin. Kasi hereditary kasi yan guys eh. Kawawa naman yung anak ko. Ang bata-bata pa, 31 years old pa lang. May diabetes na. Pero as I've said, as the doctor said, it's curable. It's treatable guys yung diabetes. Naaagapan talaga siya. It's just a matter really of disciplining yourself, managing your food intake, especially yan. Like, yung bawal na talaga sa amin yung mga Coke. Pero sarap kasi minsan ng Coke Zero, guys. So, paminsan-minsan pwede. Pero hindi talaga pwede na, ano ba yun? Araw-arawin mo yung mga sweets na yan, guys. So, paminsan-minsan po pwede talaga siya. And then, so, naghintay lang kami ng nila, maxi-care. Kasi nga, yung maxi-care talaga nila, guys, ang tagal talagang sumagot ng maxi-care na yan. What? Pahirapan talaga yung maxi-care. Kaya nga, lilipat na sina kuya sa IntelliCare. Sinabihan ko talaga, lumipat kayo ng IntelliCare. And since nga, di ba, may plano si kuya na kumuha sana ng insurance with hospitalization yon. Ang problema kasi sa hospitalization sa Manulife is refundable lang siya. So, hindi mo talaga siya real-time magagamit. So, sabi ko kay kuya, huwag mo munang i-let go ang HMO mo. Kung kailangan mo palitan yan ng kasi August is the, ting renew naman ng kanilang MaxiCare. Pwede siyang mag-give up sa MaxiCare, lumipat siya sa IntelliCare, guys. Kasi, ang IntelliCare kasi mas, siya guys, mas madali silang kontakin and mas, din yung coverage nila. Of course, depende din sa package na kukunin ng anak ko. Pero sa akin, maire-recommend ko yung IntelliCare, guys. Yung MaxiCare dati, ang ganda-ganda ng, ng services nila. Ay, nag-usap ko sa inyo, may buta-buta pa pala ako. And hindi na ako naghilamos, guys, kasi kagabi, before going there, nag-skincare na ako't lahat. Eh, nung tumawag si Papay na kailangan nilang magpadala sa hospital, dali-dali kaagad akong nagkilay. Eh, hindi naman ako lumabas sa kotse or sa sasakyan. So, hindi ko na lang binura. Para today, pag mag-ano ako sa inyo, mag-vlog, at least may kilay ang lola niyo. Charot. And then, ano pa bang ganap today? Naghintay lang ako ni Daddy na maluto yung breakfast kasi medyo gutom na ako. And, hindi ko pa alam kung magpapasundo si na Kenpai, kung ano man. Or kung magta-taxi na lang sila pa uwi sa kanilang bahay. So, update ko kayo mamaya guys kung ano na yung update ni na Kenpai. Guys, update. It's 1:12 and naghintay na lang ako ng aking FI session or final interview session kasi aside from leading a team guys, isa din sa mga job description namin na ginagawa is nag-interview kami ng mga applicants na papasok as agents dito sa TDCX. So, we do the final interview after they pass the initial interview. So, update kina Kenpai. Kanina pa yun guys, mga around 8 or 9 ba yun? Nung pagkatapos ko talagang mag-vlog, nung inopen ko yung vlog, nag-message si Papay na
negative lahat ng results ni Kuya as far as COVID is concerned, as far as kung ano-ano pa man yung mga tests na yan. Yun nga lang, sugar niya is mataas. So, kailangan yun i-regulate or kailangan yun i-manage. But other than that, good job. And thank God kasi safe si Kuya. As to nakauwi na ba sila guys? Or nakauli na? I don't know because they haven't responded to me yet. I asked Papay and I asked Kuya if they have gone home na. But they haven't really responded pa. So, yan na lang aabangan ko or namin kung nakauwi na ba talaga yung dalawang yon or kung ano man yung nangyari pa sa kanila. But one thing is for sure, negative lahat ng results ni Kuya. So, sana talaga is wala nang magkakasakit sa pamilya namin guys. Kasi hanggang ngayon, may fever pa rin daw si Kuya. Pero yun nga, dahil negative siya sa COVID. And punong-puno pala guys yung Chongwa din. So, hindi din siya pwedeng ma-accommodate should he want to admit himself. So, baka meron sa ibang hospitals, may bakante pa. Pero kung para sa akin guys, kung kaya pa naman ni Kuya na mag-self-medication na lang, bibigyan na lang siya ng gamot, I mean, re-resitahan na lang. I would rather let him stay at home kasi yung bahay nila, sila lang namang dalawa, tapos dalawa yung room. So, he can really isolate himself. Kung ano man yung mga nararamdaman niya. And of course, meron naman, ando naman yung asawa niya who will really take care of him. So, sana Kuya, magpagaling ka and sana is iwasan mo yung mga pagkakataon na hindi na mas-stress ka ba or mga times na ma-overfatigue ka kasi yan daw yung diagnosis ng doctor niya, nag-overfatigue lang daw si Kuya dahil nga last week nagpunta sila ng Pagadian, wala silang pahinga, isang araw lang sila doon, dumating sila ng morning, ano ba yon, umuwi din sila kinagabihan, so wala talagang pahinga na nangyari. Kung meron man, ang konti lang ng panahon na naitulog ni Kuya. And alam naman natin, kapag diabetic ka na guys, susceptible ka na talaga sa mga sakit-sakit. Maliit man yan or malaki. Kasi nga, persons with comorbidity na ba kami? Yan yung tawag sa amin yung may mga, may mga iniinda ng illnesses like diabetes na. So, yan lang muna guys ang aking update for today. Baka mamaya mag-ano na naman ako kasi after nito, I will have 2 FIs, straight talaga yon. And after that, out na ako guys. Kasi alas 3 ako today. No, the whole week, 6 to 3 ako guys. So, at least makakapagpahinga ako. And hindi mo na ako maglalaba ngayon ng polo ni Kia na yung ginamit niya kahapon kasi may pasok pa naman. Oh, yeah. Wednesday, tomorrow, PE. May PE uniform na naman siya. So, hindi na siya gagamit dun sa isang polo pala niya. So, tomorrow na lang ako maglalaba dun sa polo na ginamit niya kahapon, Monday. Alright? So, mamaya uli guys, I will have another vlog para sa inyong lahat. Kasi wala na maganap eh. Itutupi ko pala yung mga laundry namin and may nasagol guys, may na mix up na naman na isang t-shirt, ayan yung tinuturo ko katabi lang ng shorts ni Daddy, may t-shirt na nasali, hindi sa amin yan, so isusuli ko na naman yan sa sa suki namin. Ano ba yan? Bakit ba kasi nagkaka-mix up yung mga damit na yan na iisa lang naman, kung ano yung kumpol ng labada nyo, yan lang din yung i-dryer ninyo. So, hindi ko talaga maintindihan itong sa mga nagne-negosyo ba guys, sa mga ganyan. Bakit ba nagkaka-mix up yung mga nila? Yung mga damit. Simple lang. Ito siya guys, Hindi to sa amin. Hindi to kay Daddy. Wala kaming t-shirt na ganito. And isusoli ko talaga to guys, kasi nga, hindi naman to sa kanya. Hindi to sa amin, in other words. So, hindi ko pa mini-message si Carlos. Si Carlos yung may-ari ng guys, ng laundry shop. And siya yung taga-pick up dito eh. Siya yung may-ari at the same time, siya din taga-pick up ng laundry namin. O, diba? Ano talaga siya? Hands-on na owner ng, lagay ko nga kayo dyan.
hands-on na owner ng laundry shop nila. Magandang negosyo actually guys yung laundry shop. Yan ay kung ano ba yun, malapit sa mga subdivision, yung mga ganon, kasi pupuntahan ka talaga ng mga tao. Why? Because for one, hindi lahat may mga washing machines. Ako, I used to have washing machines guys, pero binenta ko na lahat yun. Kasi aksaya sa kuryente, aksaya pa sa tubig, aksaya pa sa sabon. The downside lang is, meron ka talagang risk na merong mawawala na damit sa'yo, or merong may madadagdag, may mababawas. Yun lang talaga yung risk guys. Ang kaso lang, ayaw kasi pumayag ng asawa ko na bumili uli ako ng washing machine. Ang gusto ko kasi na washing machine guys, yung automatic na sana ba. Yung siya na yung magre-rinse, and then para ano ko na lang, ipagpagpag ko na lang, ihahang ko na lang na medyo tuyo-tuyo na. Ayaw niya kasi daw, baka daw maka-flood yan sa labas. Wala naman kaming ibang dadaanan ng tubig, lahat ng mga subdivisions dito. Isa lang naman yung drainage namin. So, baka next year guys, baka ano na talaga ako na ma-convince ko si daddy ba na mas mainam kasi guys na meron din kaming sariling washing machine. Kasi number one, kukunti na lang yung aming laundry guys kasi tatatlo na lang kami, diba? So, it's very impractical na magbabayad ako per week ng 165 or 160 ba yun. I-times mo yan ng 4 na weeks guys. Lagpas 500 din yon. Samantalang kung dito lang, maglalaba ako dito lang sa baba. Wala na kaming laundry kasi makukuha ko na lahat in less than a week. Wala na kaming labahin. And at the same time, hindi siya aksaya. Yung mga automatic ngayon na washing machines, guys, hindi na sila aksaya sa kuryente because they make, ang mga technologies ngayon, bago na. Meron ng parang hindi inverter. Pero yung automatic talaga has been proven based on reviews na hindi siya aksaya sa kuryente. And number 3, safe talaga yung mga damit namin. Wala talagang madadagdag at walang mababawas. O diba? Wala pang mamamantsa kasi alam mo talaga kung ano yung ilulunod mo dyan. Unlike sa mga laundry machines or laundry shops, wala silang pakialam guys kung ano lang yung isasalang nila sa washing machine kasi hindi ka naman nila kaano-ano, diba? So mas maraming advantages actually guys ang magkaroon ng automatic na washing machine kesa magpapalaundry ka. Mas maraming disadvantages. So one of those nga is etong nadagdag sa labada namin. Hindi ko pa alam guys, hindi ko na matitrace kung may nakuha or may nawala ba sa mga gamit namin o sa mga damit namin. Dahil of course, pag dala kasi namin sa pinipick up nga dito guys, hindi ko na iniisa-isa, kung ano yung mga labahin namin. So naturally, pagdating naman niyan dito, hindi ko na rin matatandaan kung ano yung mga damit na pinalaba ko. Unlike dito sa uniform ni Kian, mga medyas, mga undies namin, alam ko talaga kasi ako yung naglalaba. Diba? So, ganun lang. Ganun lang explanation ko na mas mainam talaga yung washing machine. Kagaya ng nasa in-law ko, kinamamili, ganda ng washing machine niya, ang tagal na nun. White Westinghouse yung sa kanya? I'm not sure. Pero ang tagal na nun guys, and wala talagang nawawala ng mga damit. Kung kailangan mong maglaban ng yung yung i-hand wash mo, at least yung mga na lang, importante talaga like puti. Kailangan mo talaga yung i-hand wash para ginagamitan ko kasi yung mga puti ko guys ng perla. Kasi mainam, hindi mainam. Yan talaga yung recommended kapag puti yung damit mo. So I'll just put this away, itong lahat ng mga damit na to. Iiwan ko na lang yung sa akin para malinis na to. Kasi kagabi guys, nagtupi din ako ng mga damit ko sa loob, sa kabilang room. Kasi nga, marami na rin akong na-put away, marami na akong na-give away na mga damit. Yung iba, binenta ko na guys.
Tapos yung lahat ng mga bags na ayaw ko na, binigay ko na rin sa mother-in-law ko. So, ang dami-dami na niyang bag. Siguro mga lagpas 10 na yung bag na naibigay ko sa kanya, guys. Kasi alam niyo naman tayo mga babae, madalas tayong bumibili. Tapos, after a short while, wala na, napaglumaan na natin, di ba? Yung mga ganong moments natin, mga babae talaga. So, ngayon, since hindi na rin ako lately nag-order sa online, kasi nagalit ako dun sa, guys, nagbibenta. Kasi biro nyo, kunyari magpo-post sila na, oh, meron kaming bagong stocks, tapos, ang delivery date nito, kunyari, August 10. So, ikaw naman, order ka, mine kang ganon. After a while, like, pagdating ng araw na dapat i-deliver, wala man lang ni ha, ni ho, kung ano nang nangyari dun sa delivery mo, kung ano nang nangyari dun sa order mo, whether pupuntahan na ba nila dito, i-deliver na ba nila, kung ano man, kung hindi ka pa message, hindi mo pa malalaman, ay sorry ma'am, bukas na lang pala yung sa inyo, kasi po inuna namin yung mga for shipping and ganon. And yes, I understand naman kung ganon, guys, pero it's been 2 years na ako sa kanila, and ganon at ganon pa rin yung nila, patakaran nila ba, so para akong napuno ba, so sinabihan ko sila, i-cancel mo na lang yung latest ko na order kasi may na-in-order akong t-shirt ba. I-cancel mo na lang kasi alam ko naman na it's been 2 days na. Lagpas na talaga dun sa committed na date ninyo. Sinagot ba naman ako ng, okay ma'am. Tapos, blinak na ako guys. So, ginawa ko, nireklamo ko siya dito sa phase 1 namin na GC. Pinaalis ko talaga yung nila, pina-deactivate ko yung membership nila dito sa GC namin para hindi na siya mihasa ba? Makapamihasa sa iba pang mga buyers namin dito. Kasi marami talaga nag-comment din dun guys na, ay ganyan din yung nangyari sa akin. Sabihan mo yung admin natin ma'am para ma-delete talaga sila dito sa GC namin. So, yan, minessage ko talaga yung admin namin, binigay ko yung pangalan nila. So ngayon, pag nagsusearch ako dun sa wala na talaga kasi nag-reply din yung admin na wala na, inalis na namin sa kanila. So, ang laking bawas ng kanilang nun guys, benta. Kasi ang dami namin dito sa phase 1 alone, we have about 1,000 household, 1,000 houses. So, kung meron ka lang mga at least 40, 50 na household na bumibili sa yun on a daily basis sa negosyo nila, ay, ang laking na nun, benta, di ba? Tapos yun ay mawawala. Malaki talaga yung mawawala sa kanila, guys. So, buti nga sa kanila. So, para sa akin kasi, kapag meron ka kasi mga ganyang klaseng negosyo, make it a habit, na you are committed to what you have committed, especially the date of the shipping. Kasi nga, especially na malapit lang naman yung mga phases dito, 1, 2, 3. Bakit hindi kami ang uunahin? Bakit unahin nila yung mga malalayo? Dahil meron silang extra extra income dun sa mga shipping fees. Pero para sa akin what's important is the volume. Yung volume ng mga customers mo na bibili sa merchandise mo. Aanin mo niya ang layo-layo, pero miminsan lang mag-order. Pero kami dito, my God, ang dami-dami namin nag-order sa kanila. Kahit na, kasi nga, mumurahin lang kasi yung mga damit nila, mga presyo ba? May 50, 70, 80. The most siguro na nabili ko sa kanila was $200. Pero matagal na yon. Kasi minsan ngayon, nasa 3 for 100, mga ganun ba? Kaya, inaabuso nila. So, yun ang nangyari sa akin, guys. Kaya wala na akong latest na pinagkukuhanan ng mga orders. So, kung meron man, dali lang naman mag-scout ng ganyan, guys. Kung meron ka talagang extra money, di ba? How much is 100 lang naman yan? Hindi naman yan nakakabawas talaga sa buong budget mo, di ba? Pero kung ganyan ang ugali ng online seller, guys, ay wag na. Wag na kayong magbenta. O, sige, babalik na ako, guys, kasi 1:30 na meron akong FI. Guys, I'm back. Gabi na.
Alas 8 na guys. Tapos na rin kaming mag-dinner. And maglagay lang tayo ng deodorant. Ayan o. Dove yung gamit ko guys. Huwag natin kalimutan ng ating kilikili. Nag-half bath lang ako guys. Hindi ko na naman pinasa yung aking buhok. Kasi nga, gusto ko ngang i-preserve. Diba? Ang aking, konti na lang. Ay, paubos na siya. Salamat. Hindi ko talaga to gusto guys. Kasi may alcohol siya. Ang hapdi niya sa mukha. In fairness, sakit niya sa mukha guys. Hindi to advisable para sa mukha actually. So, andito lang ako sa baba. Andito ako sa taas guys. Kakatapos ko nga lang maligo. And mag-skincare na ako. Ito lang actually yung gamit namin ni Daddy guys. Ito. Garnier. And speaking of Daddy guys, hindi kami okay ngayon. Why? Because kagabi kasi guys, nung hinahatid namin si Kuya sa hospital, alam ko emergency eh. Ang bilis talaga niyang magpatakbo guys. Ilang beses na parang na-shoot. Nabulasot yung sasakyan namin sa Libaong. So, na-nervous talaga ako noon guys. So, nung pag-uwi namin, pinagsabihan ko talaga si Daddy na alam ko na may emergency, pero kahit na may emergency, kailangan mag-ingat ka pa rin sa pagmamaneho. Kasi, hindi natin alam yung disgrasya. Yun, sinabi ko sa kanya eh. Alam niyo naman tong isang to, minsan hindi rin nakikinig. So, ayun. Hindi kami nagkibuan, guys, mula kagabi. Ganyan talaga, ganyan yung style namin ni Daddy now, guys, na natubanda na kami. We just leave it, as it is. Hindi kami nagpapansinan. Tapos, in the next couple of days, mga 1 araw, 2 araw, wala, natural na lang yung magpapansinan kami, ganon, kasi matanda na rin kami. Pero yun na nga, gusto ko kasi talagang i-emphasize sa kanya ba, na bakit kinailangan talaga niyang magmaneho ng safe, defensive driving guys ba. Yun ang gusto kong iparating sa kanya, na naiintindihan ko yung urgency namin, na kailangan talaga namin magmadali. Pero at the same time, we still need to make sure that we are safe. Yung mga ganun. Kasi alam nyo naman, babae tayo. Madali tayong manervyos guys ba. So, medyo na lang talaga ako nataranta ako na, ninervyos nga ako guys kagabi. Sa the way nga siya mag-manage or magmaneho. So, pero wag kayong mag-alala guys. Ganyan lang kami. Wala na kami doon sa point, wala na kami doon sa level ng relasyon namin na, alam nyo na, nagsisigawan. Now guys, parang na lang siya. Konting tampuhan na lang. Kasi biro nyo naman, 31 years na rin naman kami. Kilala na namin ang isa't isa. So, kilala ko na si Daddy. And kilala na rin niya ako guys. So, hinayaan ko lang siya na mag-cool down. Ako din, alam ko, hinahayaan din niya ako. But at the end of the day, mahal namin yung isa't isa, guys. And yun ang mahalaga sa, mag-asawa. So, message ko sa lahat ng mga couples, yung mga bago pa lang nag-asawa, kagaya ng mga anak ko, wala pang 5 years na mag-asawa, tiyagaan lang talaga guys. And kung kailangan mong mag-compromise ka. I'll use this hand lotion, but may nakita ko dun sa kabilang room guys, hindi ko pa pala ito nauubos. Bath and Body Stress Relief. Ito na lang gagamitin ko. Stress relief na lotion. Inuunti-unti ko ng, inuubos ko na ba? Yung mga lotions ko guys na binigay pa sa akin to like a year ago.
Kasi guys, ang ginagamit ko talagang lotion is yung Derma, ano ba to? Ito ba? Ito. Kita ko sa inyo. Konting-konti na nga lang. Lubriderm. Ito talaga guys, as in swear. Ang ganda talaga ng quality nito. Oh, konting-konti na lang. Kaya nga, hindi ko na siya inaaraw-araw para meron pang matira talaga sa ano ko. Sa gamit ko. At ito, marami pa naman to. So, hanggang dito pa to. So, ito yung uunti-untiin ko. Alright, so I'll end my vlog na guys. Ang daldal ko na naman, di ba? Para wala lang good guys, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi, hindi tayo perfecto. Hindi ako perfecto. Hindi kami perfecto na mag-asawa ng asawa ko. Yon. Sino dyan ang perfecto yung pagsasama? Baby, sabihan nyo ako. Kung wala ba talaga kayong away ng inyong asawa. And magpapaputol ako ng leeg ko, guys. 'Di ba? Yung ang 50 years na, my God. Grabe pang mag-away pagyapon, guys. May away pa rin. Kami pa, 31 years old pa lang. Although matagal na yung 31, guys, ha. Not all couples lasts this long. Kasi kailangan talaga sa isang couple yung compromising. Yung kung mainit yung isa, dapat yung isa cool down lang. Yun ang natutunan ko sa haba ng pagsasama namin ng asawa ko. Alright, so I'll see you guys again on my next vlog, people. Baka tomorrow mag-vlog na naman ako. Kung hindi, pasensya po. Kasi bukas medyo busy na naman ang lola nyo. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati guys dahil love tayo. 101%, 200% ng Panginoon. Ingat!